Hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon meron po tayong i-repair na isang automatic washing machine. Ayan, ang problema po nito mga parts, error. Ang lumalabas po dito sa display, ER mga parts. Ayan, ito po, Whirlpool po ito, Whirlpool. Ayan, Whirlpool model LSP680GR. Ayan, 6.8 kilograms. Hindi po siya inverter mga parts. Ayan o. Panoorin nyo po yung ating video mga parts. Baka po sakaling may ganito po kayong automatic washing machine na ER ang lumalabas dito sa kanyang display mga parts, error. Ayan. At kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga upload na video. Marami po akong ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga appliances po natin sa bahay. Ayan mga parts. Andito po tayo sa aking shop mga parts. Ayan. Nag-home service hindi po tayo nag-home service ngayon mga parts. Dito po tayo gumawa sa ating shop. So tingnan po natin itong automatic washing machine na to. Power on natin. Ayan mga parts, ER po ang lumalabas sa kanyang display, error. Hindi na po siya magtutuloy kahit po paano gawin natin, kahit paano pindot po natin. Hala, kahit i-play po natin yan, hala, hindi na po natin siya ma-ooperate pagka po ganyan na nag-e-error. Kahit po i-off natin to, saka po i-on natin, yun o, ER pa rin ang lumalabas mga parts. Ayan o. So, i-off na po natin. At ang unang pong gagawin natin mga parts, siyempre, bubuksan po natin itong pinakaibabaw po nito. Ito po yung uunahin po natin i-troubleshoot. So, okay mga parts. Ayan mga parts, nabuksan na po natin na itong likod ng ating automatic washing machine. So ito, meron po tayong naka-ano po yan, naka-unplug mga parts. Ito, meron po tayong nakikitang water inlet valve, saka sensor ito ng basket, ito. Tapos ito, water level sensor ng ating tubig. So ang gagawin po natin mga parts, yung ating water level sensor ng tubig, titingnan nyo po yung mga hose nya. Ito po yung hose nya, pababa. Kumisan po kasi merong leak dito, or kumisan na merong ngat-ngat ng mabait. So kaya po minsan nag-e-error yung ating automatic washing machine dahil sa hose. Kumisan meron siyang leak or tagas dito, singaw. Pero ito okay naman siya. Itetest po natin itong ating ito sensor kasi ito ng basket Ito yung una-unang po natin itetest. Ayan, test po natin. I-set po natin yung ating multimeter sa times 10. Pwede naman po sa times 1, pero ako times 10 po ako nasanay. Calibrate po natin mga parts. I-test po natin itong ating sensor. So ayan, meron po tayong nakukuhang resistance. Pwede natin i-times 10 times 1. Sa times 1 tayo. So ayan, mas maganda kasi sa times 10 to pagka ganitong sensor. So ayan, meron tayong nakuha na continuity. So ang gawin nyo po, meron po dito yung pinaka switch ng ating basket. Ito, ganun ninyo, yun o. Nadidinig nyo mga parts, tumutunog Ayan o. So ibig sabihin yan, yung ating sensor, wala po tayong problema dito sa sensor ng ating basket. Ito pong kuryente na to, kahit magkabaliktad, ubra po tayo dito. So okay, mga parts, ito po yung aking pinipindot kanina. Ito,
Ito po yung ating sinasabi ko po sa inyo, sensor po ito ng basket. Ayan o. Ito po kasing basket na ito, pagka gumaganyan, ayan, pagka maalog itong basket na to, ito. Pagka po siya maalog, mag-e-error din po yung ating automatic washing machine. May lalabas na error. So, wala naman pong problema dito sa ating sensor. Ito sa water inlet valve natin, walang problema kasi nga napansin ko kanina, nagkakarga naman daw siya ng tubig. Ito. So, wala naman ditong problema. So, ang gawin po natin mga parts, ito. I-check po natin yung ating water level sensor. Na-check na po natin to. Ito. At saka yung hose ng ating water level sensor. So, yan. I-check po natin. Alisin po natin itong ating water level sensor mga parts. So ang ginagawa ko lamang po mga parts dito sa water level sensor na to, hindi ko na po siya tinetest ng ating multimeter. Marami po akong ganitong pang test, yung bago, pinapalitan ko lamang po ng bago. So yan mga parts, ito yung ating bagong water level sensor. So ikabit po natin. Siguraduhin nyo lang mga parts yung hose na to walang singaw. Okay. I-plugin po natin mga parts. So yan, naka-plugin na po. I-power on natin. Kapansin-pansin po natin na tumatagal po yung kanyang display, hindi po siya nag-e-error. So i-play po natin. Ayun oh. So kapansin-pansin po natin na gumagana na po yung ating automatic washing machine. Ang naging problema lang po pala yung kanyang water level sensor. Kaya yun yung inyong gagawin mga parts. Ang water level sensor lamang po ang inyong papalitan pagka po nag-error ng ganun mga parts. Paano mga parts, hanggang sa muli, maraming po salamat sa inyong panonood at sana po nakakuha po kayo ng idea sa ating tinalaki na video.